endorso? Meron ba kayong iniintay naman? Meron bang covenant na Oo, may pinipirmahan? covenant. Ano ba yan? Meron bang ganyan? Wala pang written covenant, pero meron kaming we will be their watchdog. Maski endorse namin sila, pero hindi sila gagawa ng mga inaasahan namin, gagawa silang hindi mabuti, we will be the first to fight them. No? So How? hindi How? ko mo How will you fight them? Pag nasa posisyon na sila, ganun ba? yes, pag Pag-rally, people power. Paano kung mabait sila sa inyo? Ano ba yan? Lalabanan nyo pa ba sila kung mabait sila sa inyo? Kung gagawa sila ng pabor sa couple for Christ? Di ba ganon? Kaya nga hindi nawawala yung politics sa utang na loob sa atin ang kahit sa magiging ganyan eh. pabor doon, Brother Eli, is kung they will fight for what we are fighting for, like pro-family, pro-life, good governance. So, yun lang naman namang inaasahan namin sa kanila. Si Paring Rod naman pro-life, pro-family. Di ba? Parang Oh, yes. Magaling ako magpamilya, walang duda ron. Ang depresya, baka hindi alam ng pamilya ko na magaling ako magpamilya. Ngayon, ang problema rito kaya ako nagkukumahog na makarating sa Senado. Hindi dahil sa kokonti magandang lalaki ron. Hindi. Wala doon. Gusto ko na makatulong ako na mabago yung ilang mga medyo nakikita kong hindi nabibigyan ng atensyon ng mga mahihirap, matatanda. Ako'y Katoliko. Sa makatwid, kaya ako hindi sumasang-ayon dahil mismo sa simbahan at sa ating ikangay relihiyon, marami kayong iniindorsong wala sa lugar Meron diyang gagawin sa ebanghelista, pipinturahan ng kote, sisimentohan, lalagyan ng peking mata, i-endorso ninyo sa amin. Kami Santa Casino, Santa Loto, Santa Kikil, Santa Diligencia. Okay. Ang dami ninyo pinakikilala Isa lamang ang Diyos. Isa lamang ang Diyos, isa lamang ang Diyos. Iyan ang i-endorso ninyo. Hindi tayo magkakatalo rito. Okay, Rex. Ray, go ahead. Go ahead. Kung ako po isang magiging ipokritong kandidato, papakita ko na moral ko maganda, maayos. Pero pag ako nasa pwesto na at magiging dayok-dok at gahaman sa posisyon, ano ho ba ang iaano niyo sa akin? Paano na ang mga maniniwala sa inyo sa religion nyo pagkatapos nyo akong endorso? Okay, Mike. It seems to me you're part of that group that has endorsed. Okay. Yes. Ikaw, anong sagot mo doon kay Rex? Kung si Jesus mismo nung oras niya ay nakialam sa politiko sa pamagitan ng pagtuturo ng tama at mali, ganyan din ngayon, ang good governance is an education na kailangan may tama at mali. At dapat mag-endorso ang simbahan para matuto ang mga tao. Kasi in the end, choice naman ng sariling tao ang pagboboto. Hindi nag-endorso si Kristo, iho. Hindi nag-endorso si Kristo. Nagbigay siya ng guidelines kung sino ang dapat piliin. Pero never na may tinuro siyang tao na in-endorso. Yun ang dapat gawin ng simbahan. Magbigay kayo ng guidelines. Huwag kayong mag-endorso. Mike, Okay, Mike. go ahead, Mike. Hindi talaga dapat mag-endorso kasi ganito, ang tinuturo sa relihiyon, kabutihan. Ang politikang tinutukoy natin, marumi. Pwede nyo bang samahan sabihin nyo sa akin na yung maruming politiko hahaluan ng relihiyon? Di ba hindi pwede? Ngayon ganito, kung yung mga politiko gusto nyo talaga mabuti, turuan nyo mismo sa loob ng relihiyon nyo. Ngayon, kung ang relihiyon nyo, sa palagay nyo, marumi, pag nag-endorso kayo ng marumi, tama lang in-endorso yun dahil marumi yung relihiyon nyo. Pero tama na, no? Alam mo, Pero maliwanag naman yan sa Katoliko Bago mag-endorso ang mga lay leaders ng simbahan at religious organization, ini-screen yan sa credibility, moral integrity, at competence. Kaya sigurado, pag nag-endorso ang religious organizations, mahusay yun. At syempre, babantayan pa rin. Bakit patuloy na naging consultation. 13-0? Kung ini-screen, bakit naging 13-0? Black voting nangyari. Okay, Hindi Mike. lang yung senador Hindi talaga ini-screen Mamaya, na. Lang yung senador, syempre. Okay, Mike. Go ahead, Ma'am. At saka po kung ini-screen po yung mga ini-endorso, bakit po may mga kandidato na pumalpak kagaya po ni Erab? Okay, good. alam mo, mabuti na mabuti kung ang lahat ng mga
criteria ay sinusunod, ano? Subalit, sa environment na nangunguna ang salapi, ang personalities, ano? Lalong natatabunan ng issues eh. Natatabunan ng morality, natatabunan ng uprightness. Okay. Yung usapin so, ng dapat talaga i-endorse dahil para malaman natin kung ano Alright, upright. alright. Yung pagpapaliwanag natin sa mamamayan, nung kanilang yung agenda na dapat ipinapasok ng mga namamahala ng bayan, yun dapat ang sentro. Yung pag-endorso natin ng particular na tao, pinapatulan natin yung kababawan ng mamamayan na masentro sa tao, hindi sa issue ng mamamayan. At Alright. tungkulin natin yun, na palawakin yun, at ipaliwanag. Alam mo siguro, excuse me ha, siguro tanungin natin, kasi kayo hong nakasalang dito, kayo nag-umpisa yung 13-0 movement. Alam mo, may napansin ako, Mel. Nag-endorse sila ng 13-0 sa senatorial. Pero mag-aantay pa tayo, Atty. Respicio, na may endorse kayong councilor, mayor, Sa local congressman. government. Kasi politika din yan. local It's government, part of meron the din. service. Are you going to endorse the other candidates for the other positions? We are studying that. We might, but wala pang final stand on. We are studying yung endorsement sa Ano ang kasama sa endorsement mo? Do you go campaigning? Paano ba yan? Paano ba ang inyong endorsement? Simply saying we endorse the 13, ganun lang ho ba yan? No. Or do you put up efforts to really convince the people? Mga kampanya. Kaya nga po 13-0 kami sa Couples for Christ ay dahil issue ang pinag-uusapan, hindi personalidad, hindi partisan politics, kundi moral authority, moral guardians. Sige nga, ano kasama doon? Okay, may answer dito. Hindi po ba na pagka nag-endorse kayo ang nangyayari, but yung mga kamiyembro nyo, imbes na dapat sila mismo yung nag-iisip kung sino yung karapat dapat sa posisyon, ang nangyayari parang sinasaklawan nyo yung karapatan nila na mag-isip kung sino yung talagang dapat. Bakit ba pag sa ibang bagay nakikinig tayo sa simbahan? Sa kasal, sa binyag, o kung ano pa mga bagay sa kasal, nakikinig. Pagdating ng politika, bakit ayaw natin? Para sa akin, okay lang mag-endorso ang simbahan. Huwag lang yung mga pinuno na hindi marunong rumispeto sa oras ng iba, yung sabad ng sabad, hindi pa tapos magsalita yung kasama. Alam mo ba kung bakit ayaw namin makinig sa simbahan tungkol sa politika? 300 taon kaming naghihirap dahil ang simbahan ay kinontrol ng politika. 500 taon na! 500 taon na! Kaklaruhin lang po uli natin yung punto nung binibini kanina. Hindi inaalis ang karapatan sa mga miyembro ng simbahan na pumili pag inendorso ng pinuno. Ito lamang ay, kumbaga, paggigiya, pagga-guide sa pamagitan ng pag-endorso. So ang simbahan, sinasabi mo, ang simbahan ay diktador. Dinidikta niya ang mentalidad ng bawat membro. Dahil ang simbahan ay aral pang spiritual, hindi pang politikal. Agree po ako dyan. Wait. Ang simbahan nandyan upang gabayan ang mamamayan. Ang paggabay na yan ay nasa sa mamamayan kung sila ang pipili ng dapat iboto o hindi. Paano mo masasabi na yung isang kandidato, di ba kaya nga nagpupunta ng simbahan kasi yun yung place para may peace of mind ka. Pero yung pagdating mo sa simbahan, marinig mo na sermon ng pare yung politika. Kailangan bang haluan talaga yung simbahan na ng politika? Kasi hindi dapat mag-endorse ang yung simbahan eh. Ang Okay, simbahan Mike. lang yan. Dun lang Okay. yun eh. Mike, reaction. As a follower ng Roman Catholic Church, yung kinukuha sa amin is, focus namin is God. Well, what does God ask of us? God asks us to guide His people, especially yung leaders. So yung leaders, it's their duty to lead the people to greener pasture. The people are not obliged to go to green pastures. Ibig sabihin, What is God? Is God. Ano ang reaction mo dito? Hindi ba, Father Anton, Eli, lumalapag pa tayo dito sa injunction na sinabi ko kanina na sa Biblia, kung tayo po'y makikialam sa politika, kung tayo po'y simbahan? Sinabihan nun, individual person. Aha. Render unto Caesar the things that are Caesar and unto God the things that are God's. Ang ginagawa ng simbahan, you render unto God the things that are God's. And I will tell you, yung simbahan, I will tell you to render unto Caesar the things that are Caesar's. Ang ginagawa ng simbahan, masyado ng pagdidikta, paninikil sa karapatan ng tao dahil, halimbawa ako, pwede kong sabihin, si Governor Pagdanganan, boboto ko eh. Natitiyak niya ngayong gabi, boboto ko siya. Pero, hindi ko siya i-endorse sa miyembro namin.
Kasi pag siya naging kurap, bandang huli, nilalagyan mo pa ng cargo di konsyensya yung miyembro mo. Ha? At kung halimbawa, hindi ka sinunod ng miyembro mo, nilalagyan mo rin siya ng cargo di konsyensya dahil siya hindi masunuring ng Hindi makasunod alagad na sa'yo. simbahan. Aha. Hindi sumusunod sa leader. Aha. Kaya dalawang kasalanan ang ginagawa mo sa miyembro you mo. put the church at risk. At dinidisregard mo totally yung sinabi ni Jesus Christ na dapat i-respect, render unto Caesar the things that are Caesar's and unto God the things that are Okay, God's. Father Anton, okay. Your Okay, side. my side, okay. Siyempre, una sa lahat, nare-respeto ko yung posisyon ni Brother Eli. Pero sa palagay ko, mali interpretasyon niya, no? Makinig tayo. Makinig tayo. Let's listen. Let's listen. Konteksto ng pagbabayad ng buwis yan kung magbabayad sila undi. Ang sabi ng Panginoon ni Jesus, bigay mo sa Diyos ang sa Diyos at kay Cesar ang kay Cesar. Ang ibig sabihin yan, gawin mo yung tungkulin mo sa Diyos, gawin mo tungkulin mo sa bayan. No? Anong tungkulin sa bayan? Anong tungkulin natin sa bayan? Ano yung responsibilidad natin sa bayan? Magluklog tayo ng mabubuting maglilingkod sa atin. At kung kinakailangan mangampanya tayo ng mabubuting lingkod. Okay, may reaction dito. Rico, go ahead. Reaction lang sinabi ni Father Anton. Sabi niya, ibigay niyo sa Diyos ang para sa Diyos, bigay sa tao para sa tao. Hindi ba ang tungkulin ng simbahan ay magbigay, mag-aral ng mga tao na maglilingkod para sa Diyos? Hindi yung ibibigay mo yung kandidato para sa kanila. Anong gagawin ng kandidato kung pumalpak? Sabi nga ng Corpus Christ, 20 years, mahabang discernment, pinag-aaralan nila. Paano kung halimbawa ay pumalpak yung kandidato? Sabi din nila, mag-aano nila ulit sa street, lalaban ulit sila. Ano yun? Samantalang sa Biblia, ang propeta Elias nanalangin. Tama yung panalangin niya, pinakinggan ng Diyos. Kung hindi pinakinggan ng Diyos yung panalangin nila, ano mangyayaring sa kandidato? Okay, thank you. Yes, ma'am. Go ahead. Naniniwala po ko, at lahat alagay ko naniniwala din naman, na ang politika po ay bahagi ng ating social environment. Kaya po bumantot, gumulo, at naging marumi ang politika because nobody lift a finger to do something about it. Ngayon, nakikialam naman ang simbahan at lahat ng religious organization, kaya nakikialam, hindi pala mag-pressure. Nakikialam lang para pumili according to Deuteronomy 16:18, humirang ka ng mamamahala, yung hindi nangungurakot, yung hindi they must not be impartial. So, kaya nakikialam ang simbahan. Okay, thank you. Yes, Rod, go ahead. Okay. Well, mga kaibigan at mga tagapanood, mawalang galang na. Ako po'y hihingi ng tawad sa Panginoon Diyos ngayong gabi. Bakit ho? Masyado nating kinakalagkad ang pangalan ng pobre. Alam po ninyo, ang Panginoon Diyos po ay hindi politiko. But politics is the art of getting along with people, while statesmanship is the art of getting along with politicians. Kaya ang pinili ng Panginoon Diyos, kung natatandaan ninyo, 13. Kayo pumipili na 13. Baka nakalimutan nyo, isa ron ay naging Judas. Natitiyak ba ninyo kung sino na yung Judas na yan? Ako'y nagtatanong lang, ha? Okay, may reaction kasi... Very briefly, no? Kasi patapos. May isang passage sa Bible. May isang passage sa Bible na kasulatan. Ang sabi sa Proverbs 11:14, where no counsel is, the people fall. Ito ang tinatayuan ng mga churches, mga pastor. Sapagkat kinakailangan natin ng aral ng banal na kasulatan. Okay? In all aspects, magmula sa kaligtasan ng kaluluwa, hanggang sa kaligtasan sa kahirapan, hanggang sa governance, kailangan natin ng katuruan mula sa banal na Okay. kasulatan. Final statement na tayo, Mel, no? Siguro, pisahan natin kay brother. Romel. Okay. Brother Romel, go ahead. Ang tao bilang isang tao ay may isang limitasyon kung saan pwedeng mabago-bago ang attitude niya at pananaw sa buhay sa panapanahon. Kaya naroon dapat handa ang taong bayan na laging paalalan sino mang maluklok sa ating lipunan kung anong tamang pamamalakad ng ating bayan. Kaya i-provide natin sa mamamayang Pilipino ang tamang framework ng halalan at sino ang dapat mahalal, kung ano ang dapat qualification niya, pero hindi particular kung anong katangiang kagandahang lalaki o kagandahang babae, kundi issue natin yung issue na kusang uunlad ang bayan natin, lalo tigit ang nakararaming mamamayan. Thank you. Attorney Respicio, go ahead. Go ahead.
ang issue nun sa, merong issue nun sa EDSA, it was a moral issue. Okay. No? It was a moral issue of good governance, no? So, we took a stand dun sa EDSA, no? And we want to continue and preserve the gains of EDSA. Ngayon, yung sa kung hindi makikialam yung simbahan, ibang makikialam, no? Kung hindi makikialam yung mga merong moral sense and clout, ibang makikialam yung mga wedding lords, kung sinong mga lords, no? So kailangan makialam talaga yung simbahan sa kayong mga sa organizations, no? Okay. So ang kwan namin doon sa EDSA is kung hindi nakialam ang simbahan, EDSA 1 saka EDSA 2, ano kayang nangyari? Mayroong moral imperative. Okay. Okay, Ron, your final statement, please. Briefly. Final statement. Opo. Okay. Music please. And now, the end. Ano? Okay. Okay. Mga kaibigan, pag hindi natin hinaluan ng konting biro ito, baka mapagkamalang nasa kiyogi tayo. Kaya ako'y nagbibiro ng konti. But seriously, sa inyo po magagaling ang aming ikagagaling. Kayo ang hari. Huwag kayong ikangay makumbinsi ng kung ano-ano mga kamoting kahoy dyan. Yan lang masasabi ko sa inyo. Huwag ho ninyong intindihin ang popularity. Marami na kayong pagkakamali dyan. Popularity will not serve you. Ability is the name of the game. Salamat po na marami. Okay. Obet. Alright. Salamat, Oka. Marami akong natututuhan dito. Anyway, ang punto po natin ay napakasel ng politika para ipagbayan natin sa mga politiko o ilang sektor na ang interest na pansarili ang maghahari. Ang dapat ipalawakin natin ang pakikialam ng bawat sektor sapagkat kung makikialam yung mga illegal drug lords at yung mga iba diyang grupo ay nakikialam, bakit hindi ang kooperatiba? Bakit hindi ang civil society? Bakit hindi ang simbahan ay makialam din para maging matino ang mga buugit sa ating bayan? Ang importante lang, liwanagin po natin, yung pag-endorso ay hindi pagdidikta. Okay. Ang evaluasyon at final na desisyon ay nasa tao pa rin. Okay, Brother Eric. Para po mailagay sa kamay at desisyon ng tao, hindi kailangan mag-endorse ang sino man religious leader. Kailangan magbigay sila ng guideline, yung galing sa banal na kasulatan na mapanggagalingan ng magandang gobyerno. Kung sino ang maaaring makapamahala ng maganda, yun ang dapat nila ibigay, yung mga katangian. Pero mag-endorso ng personal na tao, inaalisan mo na ng karapatang mamili ang miyembro mo. Para ba sila puro tanga na at ikaw na lang ang magdidikta na magdidikta. Diktador ang labas mo niyan. Yan ang masasabi natin. Oh, Father Anton, you have the last say. Ang masasabi ko lang ay simple lang, ang politika ideally ay hindi madumi. Ang politika ay ang institusyon. No, ito yung institusyon ng paglilingkod sa bayan. Huwag natin kalilimutan, the best service is public service. The best service, public service. Kaya lang, mali ang nalalagay natin sa pamahalaan. Kaya ngayon, meron naman tayong pagkakataon na makapaglagay ng mabubuting tao. Maka-Diyos, may moral integrity, may competence. At kung kinakailangan mag-endorso tayo, no, ang mga lay people, tulad nating, kayong lahat, kayo yung mga Katoliko, 85% Katoliko eh. Kung kinakailangan mag-endorse ng lay leaders, religious organizations, tungkulin nyo yan, no? We have to be responsible to our country that God has entrusted to us. At wag natin ihiwalay, love for God is love for country. Okay. Salamat po. All right. Thank you.